are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling akandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow 단신호 드립치대. 미티안 간시. 힘을 유지 святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди с миссией. Patian riyan atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit postad ulcheta kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla hasoko kyang mafamil ni Randy. I forso kyang ni Ronghim. Tomorrow 영지 드립치대. Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit imnikerte. 힘이 едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Good morning. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon sa umagang ito as we begin our worship? Welcome po. Sabihin mo sa katabi mo, welcome. Welcome. Maging sa mga makakapanood nito, welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. And welcome to the first Sunday of the second quarter of the month of May. May na ngayon, no? So, but still, God is good. All the time. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo as we listen to the scripture. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Ama, pagkat ikaw ay mabuti sa amin, sa iyong dakilang pag-ibig. There's none like your love, O Lord. Walang katulad ang iyong pag-ibig, Panginoon. Na laging nariyan, Panginoon. At ang iyong katapatan, Panginoon, faithfulness ay laging sariwa every morning, O Lord. Nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa upang harapin ang araw na ito, ang linggo, Panginoon, na paparating na naman upang bigyan ka ng papurit pagsamba, Panginoon, pasalamatan. Itinataas ka namin, Panginoon, sa dakong ito. Higit sa lahat mula sa aming puso, Panginoon, ikaw ang papurihan, bigyan ng mataas na papurit pagsamba, Panginoon, at pagtangi, Panginoon, pagkat ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay ikaw, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri, pasasalamat, Panginoon, at pagdatangi sa iyo, Panginoon, at pagsamba sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang ganda ng umaga po, di ba? Na binigay po ng Panginoon ngayong umaga. Let's pray this song, through this song, that the Holy Spirit to cleanse our hearts, to have our hearts in tune. Purify my heart. Sing church together. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. This is our prayer, Lord. Let me be as gold, pure gold. Refiner's fire. My
You are our strength, O Lord. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. God is the strength. We can sing together. Of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength. Let's declare it from our hearts. My heart and my portion forever. Hallelujah. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, ngayong umaga. Ikaw ang aming paghuhugutan ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Who am I in heaven but you? Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Amen. Hallelujah. Who am I in heaven? Who am I in heaven but you? Yes, Jesus, you are, Lord. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail indeed, Lord. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. Yes, Lord. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Ikaw ang aming kalakasan. Kalakasan ko ay ikaw. Atin pong ihayag. Hallelujah. Ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing-tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing-tuwing na. Sa tuwing-tuwing na. Sa tuwing na. Sa tuwing-tuwing na. Sa tuwing na. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat o Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. You are our center of our lives. You are the center of this church. Every day, O Lord, you are. Yes, you are. We pray, Jesus, be the center of our lives, O Lord. Jesus at the center of it all.
pray it, Lord. Let's declare it together. It's all about you. Yes, it's all about you, church. From our hearts, to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Let's declare, church. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Name above all names. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Lord. Nothing else matters, Lord. Nothing in this world will do. Nothing, Lord. Jesus, you are the center. Everything revolves around you. Jesus, you the center of it all. Jesus, you at the center of it all. Jesus, you be the center of it all. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you are the center of our life, Jesus. Tayo po ay magpatuloy sa pananalangin. Sa mga oras po na ito, ating po kausapin ng Panginoon. Ibigay po sa Kanya ang ating pong mga nagdaraanan sa ating pong mga buhay. Aming dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan, aming amang nagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay may pagkakataon na purihin ka, pasalamatan ka, at lumapit po sa inyong banal na trono, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ay patuloy na nararanasan po namin sa bawat bahagi ng aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay napawalang sala na, Panginoon, sa aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa kalayaan mula sa kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa aming kahinaan, kami po ay inyong kinatagpo. Sa aming pong mga kasalanan, kami po ay inyong niligtas, Panginoon. Sa aming pong mga problema, kayo po ang aming kanlungan. Kinakalinga mo kami, Panginoon. At patuloy ka naming nararanasan po sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon.
Nais po namin kayong papurihan, Panginoon. Nais namin kayong pasalamatan sa inyong mga biyaya sa amin. Kaya patuloy po namin kayong pinaparangalan. Patuloy po namin kayong itinataas sa aming pong pagsamba ngayong umaga na ito. Ano man, Panginoon, ang aming mga puso sa oras na ito, nawa ito po ay ayon po sa inyong kalooban. Nawa ang aming pong mga damdamin, ang aming pong mga iniisip ay tanging lamang sa inyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga ginawang pagkakasala. Kung ano man ang aming mga ginawa, Panginoon, nawa ito po ay linisin nyo ng inyong banal na dugo. Nang sa gayon, Panginoon, kami po ay maging karapat-dapat na humarap sa inyo pong harapan sa umaga na ito. Maraming salamat dahil kayo po ay patuloy na iniingatan po ang aming pong mga buhay, ang aming pong pangangailangan, ang aming pong patuloy na ginagawa sa araw-araw, ang inyo pong proteksyon sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa oras na ito, dinadalangin namin ang bawat kapatiran na may dinaranas na karamdaman. Dinadalangin po namin ang pisikal na kagalingan, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin namin ang mga kapatiran na nanghihina sa kanilang kalooban. Maaring sila ay may pinagdaraanan sa kanilang mga buhay, mga problema, mga alalahanin, Panginoon, nawa ito po ay inyong pagtagumpayin, Panginoon, at gawin itong aming pagpapala at kayo po ang aming mapapurihan sa kabila ng aming po mga problema. Kayo po ang aming kalayaan, kayo po ang aming pagmamahal, nawa ito po ay patuloy po naming panghawakan sa aming po mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Dinadalangin namin ang bawat kapatiran na dumadaan sa gamutan, Lord. Gamitin mo, Panginoon, ang mga gamot na kanilang iniinom nang sa sila po ay lumakas, magkaroon ng kagalingan sa kanila po mga pangangatawan. Gayun din, Lord, ang kanila po mga treatment, mga medical treatment, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng kanilang kailangan para matugunan ang mga medical treatment na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ay patuloy na kumikilos po sa aming mga buhay. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong banal, ng pusong dalisay, Panginoon, na kayo lamang ang aming pong mabigyan ng pagtugon, ng pagtuon ng aming atensyon sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, ang aming pong buong pagsamba ay tanging sa inyo lamang. Ihanda mo kami, Panginoon, sa aming pong worship celebration. Kayo lamang po ang aming pong matagpuan at magkaroon po kami ng kapayapaan, kagalakan, sa lahat ng pagkakataon. Kaya Lord, nawa ang aming pong pagsamba ay tanging sa inyo lamang. Kung ano man, Panginoon, ang aming pong mga daranasin pa sa hinaharap, dinadalangin namin na kayo po ay patuloy na sumama po sa amin, akayin kami hanggang sa marating po namin ang inyong dakilang plano at ang inyo pong layunin sa aming pong mga buhay. Tinataas po namin ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Ang aming pong pagsamba ay sa oras na ito. Muli po nating awitin ang kantang Jesus Be the Center.
natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 10 verses 38 to 42. Dumalaw si Jesus kina Martha at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo sa siyang tulungan naman ako. Ngunit, sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Maraming salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning. Isang mapagpalang linggo po ng umaga. A blessed Sunday to every one of us. It's nice to be in the house of the Lord. At alam ko po na ang ilan po sa atin ay nananabik na maranasan muling mapagpala, purihin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Salamat din po sa Panginoon. Ako po ay gumaling na mula po sa isang linggo na pagkakasakit. Medyo may konti pa ding sakit, pero salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kagalingan, sa kaginhawaan na aking pong naranasan nito pong mga nakaraang linggo. Bago po tayo magsimula, tayo po muli ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, aming mapagmahal na Ama, salamat po Panginoon. Nais po namin kayong papurihan sa umaga na ito. Nawa ang aming po mga puso ay maging kalmado at taimtim na nakikinig po sa inyo pong mensahe sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong buhay na ipinagkaloob sa amin. At maranasan po namin ang kalayaan mula po sa aming mga pagkakamali. Maraming salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tema ngayon pong Mayo, ngayon po ay May, unang Sunday ng buwan ng Mayo. Napakabilis po ng panahon. Parang January lang, ngayon malapit na po tayo sa kalahati ng taon 2025. Ang ating pong topic or ang ating pong theme sa buwan ng May ay tungkol po sa paglilingkod o service. The theme for May is service. So minsan iniisip po natin ng mga iba't ibang bagay na paglilingkod. At marami po sa ating pong simbahan, ang kaisipan o ang idea ng isang service ay maging involved po sa ministry. So pag-uusapan po natin, maya-maya lamang, kung ano ba talaga ang nais ni Jesus na klase ng paglilingkod o service bilang isang Kristiyano po sa ating simbahan o sa ating pong mga buhay. Madalas ang ating pong mga iniisip pag service ang pinag-uusapan, mga service crew o service pag mayroong mga service crew sa fast food. Ang pinaka-naalala kong service crew na madalas ay yung sa Jollibee. Pag sa Jollibee, ako po ay nandoon, nakikita ko yung mga tao, napaka-busy. Hindi lang yung tao, kundi yung pong mga tauhan doon. At kahit sila po ay pagod na pagod, yung iba po sa kanila ay hindi ganong kalakihan, parang balingkinita na pangangatawan, sila po ay maliksi at kahit sila po ay pagod, ay kitang-kita natin yung kanilang kagalakan na sila ay magsilbi sa kanilang ginagawa. Although sabi po ng ilan natin mga kapatiran dito sa simbahan, pag tayo daw po ay napasok sa isang fast food chain, tayo po daw talaga ay inaasahan na mapagod, magkaroon ng panghihina ng katawan dahil sa dami daw po ng trabaho ang kanilang hinaharap bilang isang service crew. At isa po sa pinakamalaking fast food chain sa Pilipinas ay ang Jollibee. Kaya medyo mahirap daw po ang trabaho pag sila daw po ay naging service crew ng mga fast food.
May ilan naman din sa atin na iniisip ang service sa mga malls. Yan. Meron sa malls, meron din sa mga cafe. Yan. Ang mga cafe ay maraming service crew. Depende, kagaya nito. Madalas, ang mga service crew dito ay maayos ang kanilang itsura at sila ay makikita talaga na naglilingkod at ginagampanan ng kanilang mga tungkulin bilang isang service crew. Pag inisip po natin ng service, marami pong ibig sabihin nito sa ating pong kaisipan. Pero pag pinag-usapan po natin ng service sa loob po ng simbahan, ito po ay laging nakakabit sa pagkaka-involve natin sa ministry. When we think about service, ang una nating naiisip, papasok ako sa ministry para maglingkod. Papasok ako sa isang NYI group or papasok ako sa Men in Christ para masabi na ako ay may service o ako ay naglilingkod. So ganun po yung kaisipan natin bilang mga Kristiyano na taga Antipolo Church pag pinag-usapan ang service o yung paglilingkod. Alam niyo po ba, sa panahon ngayon, marami ng pagkakataon na pwede nating maipakita ang paglilingkod sa loob at sa labas ng ating simbahan. Pero ngayon po, very active at creative po ang mga service pagdating sa simbahan. When we talk about simbahan, ito yung universal church or parang pangkalawakang simbahan. May ilang mga simbahan sa Pilipinas at sa Amerika na meron na silang ministry sa mga technical ministry. Pag gusto niyo daw pong mag-donate, maging involved sa mga ministry sa church, ang gagawin niyo lamang ay itututok yung inyong cellphone sa program ng simbahan o sa mga nakakalat na mga QR code sa simbahan. At doon daw po kayo magsa-sign up ng inyong ministry involvement sa harap ng church. Ganun na ka-modern yung mga naiisip na ministry sa iba't ibang klase ng simbahan sa loob at sa labas ng Pilipinas. So pag gusto niyo daw po maging part ng media team, QR code, tututok niyo lang daw po yung cellphone niyo, tapos magsa-sign up na kayo, pasok na daw po kayo sa ministry. Meron daw po kayong gusto niyo maging Sunday school teacher, tututok niyo lang daw po yung cellphone niyo at kayo na daw po ay magiging kabahagi ng ministry na yon. At ito pa po ang matindi. Pag gusto nyo daw pong mag-donate o magbigay ng offering, itututok nyo lang daw po yung inyong cellphone, idedirekta kayo sa mga GCash, Paymaya, at kung ano-ano pang mga pwedeng paraan para kayo ay makapagbigay ng offering sa mga simbahan. May isa pa po ako nakita, umiikot yung mismong terminal ng credit card ba yun or ng debit card at doon sila magta-type kung magkano offering ang ibibigay nila sa simbahan. Iba't ibang pamamaraan, pero iisa ang layunin. Iba't ibang klase ng mga gimmick, ngunit ito daw po ay patungkol sa pagiging kabahagi ng simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. Marami daw po ngayon ang ministry involvement sa iba't ibang kaparaanan. Sa ating pong church, paano po ba natin nakikita o naipapadama ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon? Alam ko ang ilan po sa atin ay kabahagi na ng mga ministries. Tama po ba? Meron ba sa atin dito ang kabilang sa stewards o sa ladies group? Nakikita ko po sa kanilang chat group, yung ladies, meron daw po silang food fellowship. Yun yung pinakagusto ko yung food fellowship Yung naglilista kung ano yung dadalhin, ano yung itotoka sa kanila. Gusto ko yun. Sabi ko, dadalhin ko stick na lang. Kaya hindi ako nagre-reply. Para tatuhog na lang ako doon sa mga fishbowl na yon. So sa May 18 po, ang ladies po, tama ba? Magkatapos po ito ng election natin, national election. May 18, meron daw po tayong food fishbowl fellowship sa ladies. Sa NYI naman po, sila po ay kagagaling lamang ng camp. Sila po ay nanggaling mula sa camp survival. So, medyo kakaiba po yung kanilang paglilingkod ngayon sa isang camp. Kung dati, sila daw po ay natutulog ng maayos sa double deck na kama na may aircon, ngayon daw po ay shifting ang tulog sa maayos na kama. May ilang matutulog sa tent,
Tas kinabukasan, kung mabunot daw sila, matutulog daw sila sa kama. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, sila daw ay nasa maayos na kwarto, double deck, may aircon. Ganun na po ang mga camp at paraan ng paglilingkod natin sa ating mga kabataan sa camp. So hindi sila lahat ng pagkakataon nakakatulog sa maayos na kama. Ang ilan daw sa kanila, nasa tent o sa labas. Sabi ko, buti na lang, walang lamok, walang ano. Kaya kailangan maglagay ng insect repellent para hindi sila mapaano, di ba? But ito yung mga reality or katotohanan ng ating pong mga paglilingkod sa panahon po natin ngayon. Nagbabago, nagkakaroon ng mga addition, nababawasan, pero ang higit sa lahat, tayo po ay patuloy na inaasahang nakatuon sa pagmamahal at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, isa po ang kalaban ng isang Kristiyano na mahilig maglingkod o taos sa pusong maglingkod. Ilan po sa atin dito ang parang pagod na pagod lagi physically pagkagaling sa mga fellowship at ministry? Karamihan po sa atin, naranasan na yun. Na tila tayo po ay naglalagay ng mga efficacent oil at katingko dahil sa sakit ng likod, ng tuhod, dahil sa lakad ng lakad, bitbit ng bitbit. Pero alam niyo po minsan, ito po ang mas gusto ng kaaway para tayo po ay i-discourage sa ating pong pagmiministry o paglilingkod. Kaya maging maingat daw po tayo na alamin o maging reminder daw po sa atin na ang mga bagay na ito. We don't serve money pag nasa church tayo. We serve our true God through our Christ Jesus. We don't serve money. Money is not about what we serve sa ating pong mga simbahan, but we only serve one true God who saved us sa ating pong mga pagkakamali. Kaya when we serve, ito po yung ating pong maganda sigurong reminder sa ating pong mga scripture. Basahin po natin yung scripture natin. Sabi po doon sa 1 John 2:16-17, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at mga pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Bigyan po natin ng pagtuon yung ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi po sa lahat ng pagkakataon ito ay maganda sa pakiramdam. Kagaya po ng sinabi natin kanina, pag kayo po ay nagmi-ministry, kasama po doon ang sakit ng katawan, sakit ng bulsa, ang ilan sa atin, at higit sa lahat, sakit ng kalooban minsan dahil merong mga disappointments. Pero ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit kailan ay hindi katalunan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit kailan ay hindi lugi. Dahil sa lahat ng pagkakataon, ang sumusunod po sa kalooban ng ating Panginoon ay isang katagumpayan sa lahat ng pagkakataon. Ang sinasabi po dito ay maging maingat daw po tayo sa temptation ng mundo na ito. Ang mundo natin ngayon ay sabik sa recognition ng kanilang nagawang mga ministry. Totoo po yun. Siyempre naman, pinagpaguran yun. Ginawa natin ang lahat ng makakaya natin. Abay, batiin nyo kami dahil ito'y pinaghirapan namin. Yun po yung mga temptation na kailangan po nating pag-ingatan sa ating pong kapanahunan bilang isang Kristiyano na nahaharap sa dami ng mga temptation. Ano po yung unang temptation? Pagnanasa ng laman. Whatever is in the flesh, sabi nila, ang flesh can be tied up to sinfulness. Yun po yung kaisipan ng mga unang Kristiyano at yun yung kanilang pagkakaintindi na kapag flesh o sarx o sarkos, ibig sabihin daw po nito ay sinfulness of the world. Pag-iingat daw po sa pagnanasa ng mga sinfulness o mga makasalanang bagay. Pangalawa po, pagnanasa ng mga mata. Uy, maganda sa paningin ang bagay na ito. Magandang makita na marami ang nai-involve sa ating paglilingkod. Magandang nakikita ang mga bagay na ito.
ngunit mag-ingat daw po sa tamang motibo ng mga bagay na nakikita lamang ng mata. Panghuli po, pagmamalaki sa buhay. Yan, sinabi ko na po siya kanina. Pag tayo po ay may achievement, madalas tayo daw po ay nais na magmayabang. Alam mo yung nais na, ay, ako nagpatupad niyan eh. Ay, ako nag-isip niyan eh. Ay, ako gumastos dyan. Ay, ako yung nagpakahirap dyan. Dapat lang bigyan ako ng mga recognition na naaayon sa mga naigawa ko o naibigay kong pag-aalaga o paglilingkod sa ating ministry. So ito daw po yung mga temptation na hinaharap daw po natin sa ating pong paglilingkod. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagmamalaki sa buhay. Mag-ingat daw po tayo dahil ang tunay na Kristiyano ay protektado sa mga temptasyon na kagaya nito. Ngayon, kung tayo daw po ay nakakaranas ng isa sa mga ito, manalangin tayo, agad-agaran. Panginoon, nais ko po maging mapagkumbaba sa inyo. Ayoko pong ako'y maging alipin at biktima ng mga bagay na makamundo kagaya nito. And that is the thing na tayo po ay magiging mapagkumbaba at sumusunod sa kalooban ng Diyos na kagaya po ng sinabi doon po sa unang Juan 2. Remember, tayo daw po ay maging mapagmatsyag kasi kayang gamitin ng kaaway kahit sa maliliit na kaparaanan ang mga achievement na nagagawa natin sa ating paglilingkod. Kaya minsan sabihin siguro ng iba, ayoko na lang maglingkod, baka matempa ako. Ayoko na lang mag-ministry, baka ano pang gawin. Hindi po ganun yun, iba naman po yun. At pag-uusapan po natin iyon sa paraan ng paglilingkod na ginawa ni Maria at sa paraan ng paglilingkod na ginawa ni Martha. Tuloy po tayo sa ating pong ginagawa. So, as we dig deeper daw po, sige, mas pag-iigihan pa natin, balik po tayo dun sa slide. So, ito daw po yung mga bagay na lust of the flesh o yung pagnanasa ng laman. Meron daw po tayong mga pure intention. Malinis daw po yung intention natin na para daw po talaga ito sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakahirap ng ganyan kung ang mga napapanood natin sa telebisyon at naririnig natin sa radyo at napapanood sa mga reels, sa Facebook at napapanood sa Netflix tungkol lahat sa pagiging makasalanan. Alam niyo, meron po akong mga nakikita doon at napapanood minsan na hindi ko naman inaasahan na gano'n yung kwento. Unang araw pa lang ng pagkikita nila, ay gusto na nilang maglabing-labing. Gano'n yung mga palabas ngayon. At napakabigat ng mga palabas sa panahon ngayon. Merong kabit, merong mga pinagpalit sa ganito, merong mga bagay na hindi ka nais-nais, at napakabaliktad po ng pagiging Kristiyano sa mga pinapakita at napapanood natin sa media ngayon. Pangalawa po yung lust of the eyes, yung pagnanasa nga daw po ng mga mata. Ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Lahat ng ating kailangan, provided na ng Panginoon. Kagaya ng sa Garden of Eden. They provided everything. The Lord our God, Yahweh, provided all that they need. May prutas, may mga pwedeng higaan, malamig. Pero anong ginawa? Nagkasala. There's sin na yung disobedience, yung paggalaw o paghawak doon sa isang puno na pinagbabawal, ginawa pa rin. Kaya maging maingat po tayo. Pag sinabi ng Panginoon, it is not according to the will of God, then don't do it. We don't have to be disobedient. But everything that we need is already provided to us. Di ba po? Napakaganda na ang lahat ng aking pangangailangan taking care of na po ng Panginoon. So, ano pang hahanapin ko? Contentment. And trusting God's provision sa ating pong mga buhay. Kailangan daw po ng guarding our eyes. Paano i-guard yung eyes? Lagyan ng rehas yung mata para hindi na tayo, Definitely, ang hirap pong guardyahan ng mata sa dami ng magagandang gamit sa panahon ngayon. Pumunta lang po kayo ng grocery, ang dami ng pagpipilian ng mga gatas, kape, tinapay. Kung dati puting tinapay lang, ngayon may wheat bread, meron pang whole grain.
Talaga namang nakaka-tempt talaga yun. Meron pa, dati, ang gatas nido ba yun? Ay, sorry. Birch tree. Ay, Bear Brand. Ngayon, ang dami na. May birch tree, may Alaska, ang dami pagpipilian. Sa pagkakataon na ito, madalas tayo ay nagiging dahilan ito ng walang kakontentuhan. Kaya ito po ay sinasabi sa atin na tayo po ay maging maingat sa mga nakikita ng ating mga mata. We must guard our eyes from the world. We must guard our eyes sa mga ibinibigay na temptation ng mundo na ito. It looks appealing, napakagandang tingnan, napakaganda ng packaging, napakaganda ng mga benepisyo. Ngunit ito ay maaaring magdulot sa atin ng pagmamalaki na magdudulot ng pagnanasa ng pride of life. When we say pride of life, ito po yung sinasabi natin, accomplishment, ano na yung narating ko, achievement, ano na yung status ko bilang isang tao. Hindi ko naman sinasabi na wag pong mangarap. Mahirap din naman yung walang pangarap sa buhay. Pero, alam niyo, minsan na kapag mali ang ating pong intensyon, minsan nagdudulot ang ating mga pangarap ng ating kasawian sa pagiging isang tapat na Kristiyano. Ulitin ko po ang mga pangarap natin na mali ang intensyon ay nagdudulot ng pagkasawi sa pagiging isang Kristiyano. Christian ministry daw po will never separate us from the holy. Christian ministry will never separate us from being close to God. The Christian ministry will always lead us back sa kalooban at presensya ng Panginoon. So ito po yung mga fundamentals o essentials of how we can guard our hearts from being prideful and to different track ng ating service sa Panginoon. Christian service po yun yung pinag-uusapan natin. Kanina kasi pinag-uusapan natin fast food service mga Jollibee, Starbucks, mga ganyan. But when we think about Christian service, it will never lead us to unholy living. So sa ating pong pagpapatuloy, if we have God in our lives, then He must be praised sa ating pong mga pinagdadaanan sa buhay. If we have more than enough, salamat sa Panginoon. If we have the best food that we have, salamat sa Panginoon. Pero sa oras po na ito, nais ko naman po kayong dalhin sa paraan na paglilingkod ni Martha at ni Maria. As we continue, does it mean that Martha's ministry ay hindi importante dahil hindi nalugod ang Panginoon? Mamaya, titingnan po natin ito. Walang masama sa kanilang atensyon o intensyon na paglingkuran ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit bakit nga ba tila hindi natuwa or hindi naging kalugod-lugod ang paraan na paglilingkod ni Martha sa ating pong nabasang scripture? Sabi po doon, unang-una, sila daw po ay may parehong pagmamahal kay Kristo. Next slide po. Okay, so una po natin matututunan, they both love Jesus. Yun po yung ating tatandaan. Martha and Mary, they both love Jesus. Parehong may pagmamahal si Martha at si Mary sa ating Panginoon. Sila po ay patuloy na nakikitaan ng kanilang effort na makita ang paglilingkod nila sa ating Panginoon. Minsan po, sa ating pong simbahan, mas nakikita yung mas busy at mas nakikita sa ministry yung kung sino yung mas active. Pero ang tatanungin po natin is yung ating po bang paglilingkod ay naging sapat ba sa oras ng ating ginawa sa ating Panginoon. Wait lang po aking pong titingnan ng aking pong notes.
Okay, sige. Tuloy po tayo. Doon po sa ating pagtingin ng paglilingkod po ni Martha at ni Mary, makikita po natin that si Mary daw po, mas pinili daw po niya na nakatuon ang atensyon sa ating Panginoong Hesukristo. Nakafocus at ang kanya pong sinabi ay nandoon lamang sa paanan ng ating Panginoon. Ngunit ito po daw pong si Martha ay sabi doon ni Martha, siya daw po ay aligaga. Sabi po dito ay siya ay maraming iniisip. At kung pagtutuunan po natin ang pansin ng ating pong scripture, si Mary po, nakaupo, ini-enjoy yung presensya ng ating Panginoon doon po sa kanilang pagkikita. Si Martha, siya daw po ay tinawag doon occupied. Dahil maraming responsibilidad, maraming task na ginagawa sa kanyang paligid. Ganoon po nakikita ng ating Panginoon yung observation niya sa dalawang naglilingkod. Isang nakatuon sa presensya ng Panginoon, ini-enjoy ang pagdalaw ng Panginoon, at isa naman na abala sa dami ng pagpe-prepare, sa dami ng kanyang inaasikaso dahil sa pagdating ng Panginoon. Ngunit tandaan daw po natin na mahal nilang pareho ang Panginoong Jesus. Ngunit ito daw po ay may paraan na kanilang ginawa. Yung isa, nag-enjoy. Yung isa, abala. Maraming iniisip. Dahil sa tingin niya, ito yung makakalugod sa ating Panginoon sa pag-aasikaso. Alam niyo po, bilang isang Pilipino, parang tayo po ay mas nakaka-relate sa ginagawa ni Martha kasi tayo daw po ay hospitable. Naniniwala po ba kayo doon? Ang mga Pilipino daw po ay hospitable. Ngunit alam niyo po ba na ang pagiging isang bisita na tumatabi sa binisita nating bahay, yung ating pong presensya ay malaking tulong na, o yung ating pong presensya ay isang magandang encouragement na po sa ating pagdalaw sa mga ating pong binibisita. Ano po ang ating uri ng paglilingkod? Tayo po ba ay si Mary na ine-enjoy ang presensya ng ating Panginoon? O tayo po ba ay si Martha na tayo ay tila occupied sa dami ng responsibilidad na pagdalaw ng ating pong mga bisita? Sa ating pong pagpapatuloy, yung pangalawa naman po is yung their kind of service, yung uri po ng kanilang paglilingkod. The kind of service that they have is what we can learn sa ating pong mga yung kanila pong uri ng paglilingkod ay ating pong makikita sa paraan ng kanilang ginawa. Ano po ba ang mas mahalagang pagsisilbi para sa atin? Kung kayo po itatanungin, malamang ang ilan po sa atin ay yung kabisihan. Malamang ang ilan po sa atin, sabihin natin, ay yung ready tayong makinig sa presensya ng ating pong mga bisita. Pero alam niyo po ba, as we look into our scripture, sa unang bahagi po ng ating pong scripture, makikita po doon yung the parable of the Good Samaritan na ikinuwento ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang basihan ng pagiging isang lingkod ay yung inaasikaso, yung pinaka-importante o pinakamahalagang bagay sa mga taong nakakasalamuhan nila. Martha might be busy sa dami ng task, pero yung ating pong pagmamahal at pag-aasikaso doon po sa ating mga nakitang pagkakataon, sila po yung mas kinalulugan ng ating Panginoon. Ano po ba ang kwento ng The Good Samaritan? Unang-una po, doon po sa Good Samaritan, mayroon pong unang dumaan at ito po yung pare na, di ba po, mayroon pong binugbog at yung pong binugbog na yon ay tila iniwang patay na nakahundusay sa gilid ng kalsada. Ang una pong dumaan ay yung pare.
Ngunit ang pari na ito ay dumaan sa kabilang bahagi ng kanyang paglalakbay at hindi pinansin yung tao na halos patay na nakahandusay sa kalsada. Pangalawa ay yung Levita na ganun din po umiwas doon sa tao na halos patay na. We can compare it because itong mga pare na ito, they have their task. They have their responsibility. And their responsibility is to maintain the law of the clean and the unclean. They're busy with their task. They are occupied with their task on the responsibility, on the law, na mga bagay na pinamanatiling malinis at hindi malinis. Pag hindi po sila nakapag-perform ng task nila, mababaliwala yung kanilang pagiging pare. At hindi po nila ma-exercise yung kanilang right sa pagiging isang pare. Because they are focused, they are occupied on the things that are clean and unclean. Sa kanila, ang paghawak ng isang halos patay na ay unclean. Pag ganun mga bagay na humawak ka sa mga bagay na hindi malinis, mababaliwala ang presensya ng Panginoon. Ganun ang kanilang pananaw. Pag humawak ka ng maruming bagay, o kahit ano man ang mga bagay na yan na tingin nila ay hindi malinis, mababaliwala ang kanilang kabanalan. Dahil nabahira ng dungis, nabahira ng dumi. Ganoon po sila nakafocus sa kanilang task. They are too occupied sa kanilang mga responsibilidad bilang isang pare, bilang isang Levita. Kaya hindi nila pinansin yung halos mamatay na at maruming binugbog na tao sa kalsada. Then came the Good Samaritan. Ang the Good Samaritan ay tumulong despite ng kanyang busy schedule or kung ano man yung ginawa. At ang kanyang pinahalagahan ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang paglingkuran ng kanyang kapwa, ang mahalin, pagalingin, bigyan ng maayos na tuluyan, at sagutin ang lahat ng kanyang pangangailangan para magkaroon ng buhay yung tao na halos iwan ng patay sa gilid ng kalsada dahil sa mga pagbubugbog na ginawa sa kanya. This is the prior passage bago po yung paglilingkod ni Mary and ni Martha. Are we like the Levite, the pare, that we are too focused sa mga task and responsibility natin at hindi na natin maasikaso yung pagiging mabuting Kristiyano at pagbibigay ng mahal sa ating mga kapatiran? Ganun po ba tayo? Ay, teka lang, meron kaming church activity or prayer meeting. Hindi ko muna papansinin yung nangangailangan ng tulong. Kasi meron akong prayer meeting na attendance ang kailangan. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano. Ngunit uunahin natin kung ano yung malulugod ng Panginoon at ang kalooban ng Panginoon. Kaya nabansagan si Martha na maraming ginagawa, aligaga, kasi maraming responsibilidad. Now I understand. Kaya po sa mga pastors natin ngayon, ang ilan po sa kanila ay talagang mga maraming problema dahil marami rin silang inaasikaso. Kaya pagpalain ng Panginoon kung ang inyo pong mga pastor ay napakasipag sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at walang iniisip kundi palakasin ang congregation. Napakapalad niyo po dahil kung ang inyo pong pastor ay talagang pinapalakas kayo sa panalangin. Pero kung ang inyo pong pastor ay, teka lang, may meeting ako, teka lang, may gagawin ako, ay teka lang, hindi na nabibigay yung tamang pangangailangan ng mga miyembro na nakapaligid sa kanya. It is such a blessing that we have pastors who will kulit us. Ayan, nagiging konyo na ako. Nangungulit sa atin sa text, magbasa kayo ng Biblia, manalangin kayo, pinapanalangin namin kayo. Mahaba yung sermon, sinisermonan kayo. It is such a blessing. Because nai-encourage po tayo sa ating pong pagbabasa ng Biblia at sa ating pagiging Maria na nakafocus at na-enjoy ang presensya ng ating Panginoon. Hindi kagaya ni Martha na, teka lang, may meeting ako. Ay, teka lang, meron palang kikitain. Ay, teka lang. Mamaya, malalaman natin kung kailan hindi magandang maging isang Maria naman. Kasi parang ang atake natin kay Martha, di ba? But this time, we will learn how to also balance Mary and Martha on their kind of service.
Meron po akong isang kwento. So habang ako po ay nagtatrabaho, I think for a sermon yun, kanan, kaliwa. May isa po akong nakatabi sa cafe. Yung isa, busy sa pagtatrabaho. Sabi ko, mukhang maganda trabaho nito. Naka-dual monitor. Isa, ganyan. Sabi ko, ang ganda. So naisip ko yung mga IT, ganyan. Sa kabilang bahagi po, kaliwa ko naman, 3 magkakaibigan na naghihintay lang, pa-cellphone lang. Hindi ko naman po inaasahan na marinig yung kwentuhan kasi malapit yung table. Hindi naman po sa ako yung nagiging chismosa. Pero ang lakas po ng kanilang kwentuhan. Sabi po nung isa, alam niyo, natutuwa po ako sa kanila. Natutunan ko po na sila po ay mga, hindi ko alam kung sakristan o pare ng Antipolo Diocese, pero ang kanila pong usapan ay, nabendisyonan mo ba yung sinabi ni Father ganto? Oo, alam mo, hirap minsan ng mga pinapagawa, pinapagising kami na 5:00 ng umaga para manalangin. Sabi ko, hala, pare pala itong mga katabi ko. Kaya sabi ko, pero alam niyo po, pag kayo po ay nakinig sa kanilang usapan, at narinig niyo po yung kanilang mga bagay na pinag-uusapan, nakaka-bless. Kasi sila po ay 3 na pare na nag-i-encourage sa isa't isa. Alam niyo po yung mga edad, mas bata pa sa akin, mga siguro 25, 23 yung mga pare, siguro mga training. Tapos naririnig ko yung kanila pong mga usap-usapan. At ang usap-usapan nila ay tungkol din sa scripture. Okay? So medyo nakaka-relate ako. Sabi ko, ay, ang sarap i-friend. Yung po mga nakatabi na dun sa cafe na yun. The thing is, they have both. They're enjoying their ministry and they are focused only on Jesus. They are not focused only sa task, but they are also focused on their devotion and love sa ating Panginoon. Medyo nahiya lang po ako ng konti kasi kailangan ko na magsalita doon sa, may ka-meeting din po ako noon. So sabi ko, nasa outing yung mga sa office, sa field. Siyempre, kailangan magpakilala, ano daw yung ministry, ganyan. So sabi ko, parang ayoko na magsalita kasi sila nag-e-enjoy sila doon sa kanilang meeting, nag-i-encourage lamang sila. Tapos ako po ito po yung ministry ko. So parang nakakahiya minsan na ako busy ako mag-meeting, pero sila, nag-uusap sila on how they can encourage one another in the type of ministry, involvement sa church nila, or sa diocese nila, sa Antipolo Catholic Church, at sa kanilang mga personal na pinagdadaanan sa kanilang buhay. They have both. They love Jesus, they are acting for Jesus. Tayo po ba? Are we like Mary na sobrang nag-enjoy natin ang presensya ng Panginoon? O are we like Martha naman minsan na too occupied, maraming irresponsibilidad, ang daming task na kailangan gawin at hindi na nagiging focus ang atensyon sa ating Panginoon? Sana tayo po ay mayroong matutunan sa 2 uri ng paglilingkod ni Mary at ni Martha. At kung may mga oras po na tayo po ay tila yung mga kagaya ng mga Levita, yung mga pari noon na mas inuuna yung mga bagay at responsibilidad nila kaysa magpakita ng pagmamahal, pagkalinga sa kapwa, sana hindi po ganito umiral ang ating pagiging buhay Kristiyano. Tandaan niyo po, mas mahalaga ang ating pagkalinga sa kapwa kaysa ang mga bagay na hindi naman kalugod-lugod o kalooban ng ating Panginoon. Okay. So, sunod po na ating pong matututunan. Next slide po. Ayun, the right kind of service. So, in the right kind of service, bilang si Mary at si Martha, meron daw pong tamang paraan ng ating paglilingkod na matututunan po natin sa kanilang dalawa. Kagaya po ng sinabi kanina natin, sabi natin, simula ngayon, hindi na lang ako maging kagaya ni Martha. Uupo na lang ako sa church at bubutasin ko na lang yung upuan ko. Hindi na ako kikilos, focus na lang ako kay Jesus. Minsan may mga ganun po tayong mga pagrarason o may mga ganun po tayong kaisipan sa atin. Pero alam niyo po, hindi po maganda namang kaisipan yung mga bagay na yon. We just focus sa mga bagay that matters sa ating relasyon sa Panginoon. Ang pagiging devoted sa Panginoon
ay kailangan priority po muna natin. May maayos na panalangin, may meditation na talagang tumatama sa ating mga puso para tayo ay patuloy na mas ganahan, mas maging ganado sa paglilingkod sa ating Panginoon. Paano po natin mababalanse ang paglilingkod natin? Dapat tayo daw po ay mayroong meditation, connection sa ating Panginoon bago daw po tayo kumilos sa kabisihan ng ating pong mga buhay. Nais ng Panginoon o kalooban ng Panginoon na tayo din daw po ay maglingkod. Ngunit pagkatapos daw po ng taimtim na pananalangin at pagpapatibay ng ating relasyon o ng ating faith sa Panginoon, tsaka lamang daw po tayo makakakilos sa kaharian ng ating Panginoon. Are we focused on the King Jesus or are we focused on the kingdom of Jesus? May dalawang kaibahan daw po ito. Are we focused on the King Jesus or are we focused only for God's kingdom? The building, yung mga bagay, yung mga logistics, ganyan. It is the kingdom, maintenance, ganyan. But are we focused on the presence of our one true King Jesus? Medyo may dalawang kaibahan, tama po. Pero ano po ang inyong pipiliin? The focus or our hearts in Jesus our King or the maintenance of the building or the kingdom? Maganda naman, parehas. Ngunit, mas priority daw po muna natin ang pagtuunan ng pansin, ang pagmamahal at debosyon sa ating Panginoon, tsaka gagana ang mga bagay na kaugnay sa kingdom o sa mga bagay na pag-maintain sa kaharian ng ating Panginoon. Ano daw po ba yung mga bagay na ating pong pinag-worry? Kagaya po ni Martha, ang term na ginamit doon is worry. Nag-worry siya. Marami siyang mga bagay na iniisip. Kasi nga naman, aligaga eh. Nandun na nga si Jesus eh. Andun yung presensya ni Jesus. Ngunit itong si Martha, sa dami ng kanyang concern, hindi na niya makita yung kanyang pagiging focus kay Jesus Christ. Are we pleasing God? Or masyado tayong nagmamadali lagi? Masyado tayong, ay, may gagawin pa ako. May kailangan pa akong tapusin. May meeting pa ako. May due date pa ako. Unahin muna natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. At ang mga bagay na ito ay dadagdag sa ating hinaharap. So notice po natin yung attitude ni Martha. Siya po ba ay naglilingkod ng may kapayapaan at ng may kagalakan sa kanyang puso? Definitely, mukhang hindi. Makikita po natin that Martha is not concerned sa presensya ni Jesus, kundi siya ay concerned sa mga bagay na magpapasaya, na akala niya na magpapasaya sa ating Panginoon. Ganun po. Minsan ganun tayo, di ba? Can we notice our attitude minsan? Kung mapapansin niyo po ang ating pong mga ugali minsan. Ang isa pong resulta ng pagiging aligaga ay mainitin ang ulo. Totoo po ba? Pag tayo po ay nagmamadali, nagsisigawan na sa bahay. Oh, bilisan mo naman. Ang tagal naman yan. Hindi ako nagpaparinig, ha? Pero gano'n, ang daming, ilak mo na. Nasaan yung susi? O sige, ito na. Ganon. Parang kilala ko yun na. Ganon po tayo because we are too busy sa mga tasks. Tsaka hurried tayo eh. Ang dami nating gagawin, ang dami nating Pero hindi tayo nakafocus doon sa pagkikipag-ugnay o pakikipag-meet sa ating King Jesus. Remember, we are focused on the King, Jesus, and not on the kingdom. That is the better way to do the Christian service. To be focused on Jesus and not sa mga bagay na unnecessary. Okay? So, yun po. If we learn to have a quiet life, meditating on God's Word, if we have a prayerful life kasama ang ating Panginoon, then we are so blessed. Mas mayaman pa tayo sa pinakamayaman kasi may kapayapaan tayo na may kaugnayan tayo sa ating Panginoong Jesus. Ngayon po ang tanong is, what are the ways that we can show
being Martha. Kanina po parang okay tayo kay Mary, but this time, this is our take when it comes to Martha's service. How can we become Martha in our service? If we feel like parang nagmamadali lagi, if we feel like being hurried, if we feel like we are too occupied with many things, learn to quiet down in prayer. Learn to ask God, Lord, calm my feelings, calm my mind, calm my anxiety. Pakalmahin mo, Panginoon, yung aking paglilingkod. Baka hindi ko na po ito nagiging focus sa ating Panginoong Hesukristo at masyado na po akong busy sa mga unnecessary na bagay. Pangalawa po, sometimes we compare. Naranasan niyo po yun? Sometimes, because of our busyness, we compare to other ministries and to other people. Ay, ganito na yung nagawa niya. Lord, kailangan sisipagan ko pa. Kailangan gagalingan ko pa. Ganito na yung kanyang ministry. Ganito na yung kanyang narating. Naku po, mas pupukpukin ko pa. Papagurin ko pa yung sarili ko para mas marami pa akong marating sa ministry. That's the time that we are becoming Martha. Baka kailangan muna nating i-lie low down o ikalma, mag-pause, mag-relax, and meditate on the goodness of our God sa ating pong mga buhay. We learn to enjoy the presence of God sa ating pong kalagitnaan. Okay, meron pang iba po. Bakit siya nagawa niya na itong ministry na to, tapos ako hindi pa rin, nandito pa rin ako? Maybe the best thing that we can do is to double our time in prayer para tayo po ay mas maging productive sa ating pong mga kailangang gawin in service or in connection to Martha's kind of service. As we serve God, nawa tayo po ay naglilingkod ng may kagalakan sa ating pong mga puso. At hindi po yung puro pagmamadali, hindi po yung puro pagkukumpara, hindi po yung puro paglilingkod na tila mayroong incentive na 1 million. Hindi po ganon. Kundi tayo muna ay mayroong taimtim na kaugnayan sa pananalangin sa ating Panginoon. At gagana po ang ating mga resources, gagana po ang ating mga kakayanan upang magamit ito sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. We can serve God with a glad heart because mahal tayo ng Panginoon. We can serve God and enjoy His presence kasi kung ano man ang aking pagkakamali, pinatawad na ako ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon sa anumang kaparaanan. Tayo ay napawalang sala na sa ating pong mga buhay. At ngayon po, we are more motivated to do the will of God because we know that we are doing what glorifies God and align po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po, meron po akong question dito po sa ating pong scripture. Nagalit po ba ang Panginoon sa ginawa ni Martha? Nagalit po ba ang Panginoon sa ginawa ni Maria? Ano po napansin niyo dun sa scripture? Wala namang sinabi doon na sinaktan o pinahirapan, kundi parehong tinanggap ng Panginoon ang kanilang paglilingkod. Ngunit itinama. Itinama ang paglilingkod o ang klase ng paglilingkod na mayroon si Martha. Jesus address. Ibig sabihin, pinansin ni Jesus, nirebuke Martha. Hindi ganyan ang gusto kong paglilingkod. Maria, masalamat sa presensya at sa pag-enjoy ng presensya ko. But Martha, kailangan itama yung paraan ng paglilingkod. We need to be at peace and to serve God with a glad heart. Hindi po yung lagi tayong parang nagmamadali at may kailangang patunayan. God is not condemning us. God never condemned Martha sa kanyang ginawang service, but He both accepted the service of Martha and Mary dahil mahal niya ang mga taong nagmamahal sa ating Panginoon. Nawa tayo po ay ganun din. Bagamat tayo ay minsan may mga pagkakataon na nakakalimot na sa presensya ng ating Panginoon,
sa tunay na pagpapahalaga sa ating Panginoon, manalangin tayo. Lord, patawarin mo ako, parang masyado akong nakakalimot sa iyo. Ibalik mo ako sa pagiging focus sa pagmamahal ko sa inyo. Kamusta po ang ating pagmamahal sa Panginoon? Tayo po ba ay masyado nang nagiging abala para lang mapakita yung ating pagsiserve sa Kanya? Sabi ko kanina, ang ministry minsan, ay ang service minsan, parang nasasabi nila na ministry na yun, okay na yun. But we need to remember that God is a loving God, and He will accept my heart na tapat sa Kanya at naglilingkod. Am I loving God sa tamang paraan ng paglilingkod ko sa Kanya? Minsan, ganun po yung ating mga panalangin. Hindi po concern ng Panginoon sa dami o sa dami ng ating ginagawa, kundi siya po ay mas nalulugod at pinapahalagahan ang mga bagay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sa akin po pagtatapos. Paano po natin maipapakita yung ating pong pagmamahal or paano ko maipapakita ang pagmamahal ko sa aking Panginoon? Ito po yung mga bagay na maaari po nating matutunan kay Martha or kay Maria. Paano ko maipapakita yung pagmamahal ko sa Panginoon? Ako ba ay magiging kagaya ni Maria o ako ba ay magiging kagaya ni Martha? Kung ako ay parang si Martha, naway balansihin ko na kagaya ng paglilingkod, kagaya ng kay Maria. Kung ako naman ay si Maria, naway ako ay mas magkaroon ng pagkakataon na maipakita ang paglilingkod, kagaya ng paglilingkod na may pusong dalisay. Pangalawa po, ako po ba ay si Martha o si Maria? Ito ba ang nais ng Panginoon na gawin ko? O baka nakasanayan ko lamang at wala na palang puso na nais sumunod? Naalala niyo po yung kwento ng The Good Samaritan. Ang pare, ang Levita, at ang Good Samaritan. Ang pare, concern sa pagsunod ng law. Maapektuhan ang kanyang pagiging Levita. Pag hinawakan ko ang bagay na ito, makasalanan na ako. Marumi ito, makasalanan na ako. Nahawakan ko ito, makasalanan na ako. At hindi na niya inasikaso yung lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada. Ano po ang mas mahalaga o pahahalagahan natin? Ang nakasanayan natin, ngunit wala namang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, o ang nararapat na pagsunod ng may pusong tapat sa harapan ng ating Panginoon? Nawa tayo po ay magkaroon ng tunay na paglilingkod na inuuna ang pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi po yung mga bagay na nakasanayan na o kung ano man yung mga bagay na parang inaasahan na sa atin, kundi ang ating pong pagmamahal ay patuloy na nagbabago ng puso at itinatama ang ating pong mga pagkakamali. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ay dakilang Diyos, tapat, banal, kailanman. At kayo ay patuloy na nararanasan po namin sa aming pong mga buhay. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming pong mga kasalanan, sa patuloy na paglilinis ng inyong banal na dugo upang kami po ay magkaroon ng busilak na puso at gampanan ng aming pagmamahal sa inyo. Lord, help us to work our salvation, Panginoon. Help us, Lord, to strengthen the foundation of our faith so that we will be able to do amazing things for your kingdom. Help us, Panginoon, to not become too focused on the king or to the kingdom, but to be focused on the King Jesus alone. Maraming salamat, Panginoon, dahil meron po kaming kalayaan na paglingkuran kayo, papurihan kayo, pasalamatan po kayo sa lahat ng pagkakataon. May our lives be a reflection sa aming pong mga pang-araw-araw na ginagawa. Nawa, Panginoon, gamitin po namin ang halimbawa ng kagaya po kay Maria at kay Martha sa paraan ng kanilang paglilingkod. Nawa, we enjoy your presence, O God. And for Martha, Panginoon, nawa, hindi po kami maging too hurried
too busy with things, Panginoon, but to always be meditated and to enjoy and to be devoted in our personal relationship sa aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, pinapasalamatan at itinataas ang inyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras po na ito, tayo po ay dadako po para sa ating pong banal na hapunan. Tinatawagan ko po ang stewards team para po sa, natawagan ko po si Sister Helen at ang stewards team. Sino po? Si Ate Doris, Ate SP, Ate Ana. Para po sa ating pagsaserve sa ating banal na communion sa umaga na ito. Ang ating pong banal na communion o ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim daw po na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo na hanggang ngayon sa kanyang muling pagparito ay tayo ay nag-iintay. Isang pag-alala sa kagandahang loob ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin na ito po ay hindi lamang isang ritual na ginagawa natin upang tayo daw po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ngunit ito daw pong ritual na ito ay pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na pagliligtas at paglilinis ng ating pong mga pagkakamali. Sa pagkakataon po na ito, tinatawagan ko po ang bawat isa na pumila po at maaari nyo na pong ibigay ang ating pong mga elemento sa ating pong banal na hapunan. Maaari na po tayong pumila at kunin po ang ating mga elemento sa ating pong sakramento.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat sa inyo, minarapat mo pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po ninyong pag-alabin ng aming mga puso sa pagpupuri sa inyo. Pagpalain mo po ang aming ostya, ang aming pong mga puso, at ang aming pong iinumin upang pagpupuri po sa inyo. Pagpalain mo po ang bawat isa na nandito. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang banal na tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iniinom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakainin niyo ang tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyong ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Maraming salamat po, Pastora Erica, sa mensahe po na dinala niyo sa bawat isa, sa encouragement at sa challenge po sa ating lahat, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, dadako naman po tayo sa ating pagkakaloob. Gaya po ng nakagawian, dito po natin ilalagay ang ating mga tithes and offerings. And nabanggit po kanina ni Pastora Erica na very high-tech na ngayon. No? So kung mapapansin niyo po yung ating program, kung kumukuha po kayo, meron po dyang QR code ng GCash. So pwede rin po ninyo ipadala ang inyong mga kaloob sa atin pong GCash account sa church po natin. Yan. Nais rin po nating magpasalamat sa ating mga kapatiran na nagkaloob ng magagandang bulaklak ngayong umaga kila Sister Summer Aro and Sister Calista Gwen Lapidario. Maraming salamat sa inyo pong mga flower offering, gayon din kay Brother Romel sa kanya pong pagpapanatiling malinis na atin pong bahay-sambahan.
Panalangin po natin ang ating mga offering. Our Father in heaven, we praise you and we glorify you sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa mga kaloob na ito. Itinataas namin ito sa inyo, Panginoon, nang sa gayon ay magamit mo ito, Lord, sa ikalalago ng inyong iglesia at sa mga kaluluwa pa, Panginoon, na marireach out namin ng iglesyang ito. Maraming salamat, Lord, sa inyong provisions. Ang papuri at pasalamat ay para sa inyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. And wini-welcome din po natin ang ating bisita sa umagang ito. Pwede po bang tumayo si Brother Daniel Yadaw? Siya po ay nakaupo dun po sa may huling upuan po natin. Ayan. Welcome po. Good morning po. And kayo po ay welcome na welcome sa AFCN. Naway makasama po namin kayo sa mga susunod pang mga linggo. Para po sa ating mga regular announcements, patuloy pa rin naman po ang ating pong weekly schedule, ang ating pong worship celebration, 9 a.m. To follow po ang ating Sunday school palagi after service. So kayo pong lahat ay magstay at umattend ng Sunday school. Ang ating pong prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. sa ating pong simbahan. Ang practice din po ng ating praise team every 9 a.m. Patuloy rin po ang ating mga affinity groups and devotions. Ang Bridgers po every Sunday 4 p.m. Ladies every Sunday 4 p.m. Ang Dorcas po every Friday 3 p.m. And ang Men in Christ every Sunday 4 p.m. Patuloy rin po ang ating prayer breakfast. Ito po ay once a month. Ang prayer breakfast natin. So magkakaroon po tayo ng prayer breakfast this coming Saturday po, May 10, 7 a.m. po dito po sa ating simbahan. So tayo po ay dumano ng prayer breakfast. At sa ating po pastoral care and counseling, nandito po sa ating bulletin or sa program po natin at sa screen ang ating mga numbers po ng ating mga pastor. Kung kayo po ay may gustong i-share sa kanila, ipagpanalangin, pwede nyo po silang kontakin, pwede rin po sa messenger. At para po sa ating mga special announcements, mga upcoming events, unang-una na po ang ating pong VBS. Ito po ay gaganapin sa May 13 to 17. Ito po ay Tuesday hanggang Sabado. Dahil po ang Monday, May 12 ay election. No, so, magkakaroon po tayo ng 4 na outreach. Nung nakaraang taon po ay 2 lamang, Milagrosa at Radar. Ngayon po ay madadagdagan na ng Ahon, kila Ate Lisa, at sa Kabading din po, kila Sister Cheryl po. Ayan, no, so, ang ating pong NDI ay nangangailangan ng mga volunteers. Kung kayo po ay gusto nyo pong maging kabahagi ng ating pong VBS, pwede po kayong makipag-ugnayan kay Ate Mara. Kung kayo po ay gusto nyo maging part ng kitchen staff, tagapag-prepare ng mga snacks, or tumulong sa paghatid, sundo sa ating mga teachers, or pwede rin pong mag-assist sa ating mga bata. Dahil tayo po ay mag-e-expect ng 200 hanggang 300 na mga bata, kabilang na po yung mga bata natin dito sa simbahan. Ayan, and para din po sa mga gusto pong magpaabot ng kanilang sponsor, patuloy rin po ang ating Sponsor a Child campaign. Pwede po kayong mag-sponsor na isang bata, mag-share po ng 50 pesos para sa isang bata. So, yun po ang ating Sponsor a Child campaign. For other details, makipag-unayan lang po kayo kay Ate Mara. And meron din po tayong joint fellowship ng NYI at ng Ladies. Ito po ay Fishball Fellowship sa May 18, Sunday po, 4 p.m. So, ito po ay pinag-iimbita lahat ng mga nanay, ang ating pong mga NYI na umattend sa fellowship na ito. Ito po ay joint fellowship. And nice rin po nating batiin ng happy birthday si Nanay Lenny Leyva. Happy birthday po. And sa nagdiwang din po ng anniversary, si Brother Alfredo and Sister Lilibeth Kaintik. Happy anniversary po sa inyo. Yan. Para po sa ating benediction, tinatawagan ko pong muli si Pastora Erica.
Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating benediction. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa katotohanan po ng inyong mga salita sa umaga na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagkalinga sa amin, Panginoon. And Lord, kung kami man, Panginoon, ay naging si Martha, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran na itama mo ang aming pong paraan ng paglilingkod. Kung kami po ay si Maria, Panginoon, maraming salamat, Lord. At ito po nawa ay maging kalugod-lugod sa inyo po at sa inyo pong kaharian. Tanggapin po natin ang benediction. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Tapos na ang ating pananambahan. Pwede na pong pumunta sa kanya-kanyang pwesto para sa Sunday School. Thank you and God bless po sa lahat.